Magandang araw mga kaibigan, dito sa ating programa sa Straight to the Point. Straight to the point. Live on the spot. Sa umagang ito, ang tampok ko po sa inyong video ay yung isang nagtanong, bakit daw wala pa daw akong debate, public debate against INC. Kaya sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. May nabasa akong itong comment ba? Galing kay Renato Casoyla Polo. Ikaw, Brad JD, wala ko kita nimo mo debate yung public versus INC. May-retire na lang si Kabintilasyon. Ito ang sagot ko. Nag-retire na pala si Bilasyon? Tanda na yun eh. Hirap na nga magsalita yun. So, ito ang sagot ko dyan sa sabi ni Renato Casoyla Poilo. Dahil walang naghamon. Translate mo bro, Tagalog. Ang tanong niya, ang sabi niya dito sa comment niya, Brother Angel, ikaw, Brother JD, bakit hindi kita nakita na nagsagawa ng debate, public debate versus INC? Nag-retire na lang si Ka-Ventilasyon. Ito ang aking sagot dyan, wala kasing naghamon. Wala. Ang mga nakadebate ko noong una is mostly Seventh-day Adventist kasi ako ay dating Seventh-day Adventist. At sila yung lagi kong target sa aking mga sa aking mga pagre-rebat. Hindi naman ako gaano tatarget ng INC. Lang ko ng INC dahil dito sa mapasok-pasok yung INC dito, doon ako Dati meron katalakayan dati INC pero kaibigan ko si Opiala. May mga pagkakataon na na parang kaming nagkakainitan ng ulo pero naglalambing naman si Opiala. Nasaan na si Opiala kaya? Kasi pag sumakay ako sa sa motor noon, nangangansyaw pa yun eh. Sabi mo niya sa mama ni Rapel, ba, ito yung mo, bro. Iba't iba yung kasama mong babae nung nakaraan. Lala ko si Opiala. Okay, Bro Jendo. Maraming tanong dito sa ko, bro, Wait lang. Ngayon, wala pa naghamon sa akin ng INC. Wala pa. Kaya wala akong public debate with INC. Kung meron sa dyan na maghahamon sa akin ng public debate, makipag-usap lang na makikipagpirmahan ng ng pre-debate conference. Yan lang. Wala pa naman naghamon sa akin eh. Never, no? Kasi nakapokus ako sa Seventh-day Adventist dahil doon ako galing. Doon ako nakapokus sa Seventh-day Adventist. Naano ko lang kayo dahil nandito na kayo, nakikipag ergo na kayo, kaya yun. May na-enkwentro ko dati INC doon sa doon sa Dipolog. Kasi nagsagawa sila ng doon ng public preaching, pinaghalong puwersa ng CFD at saka ng piniling nasod, giluwas o gipasiguli. Silang dalawa yung nag-sponsor sa public preaching. May isang INC doon na apelyido Rolyo Rata, nagtanong sa SDA, meron ba sa Biblia ang Santo Papa? Sabi ng SDA, wala. Meron ba sa Biblia Iglesia Katolika? Sabi ng SDA, wala. Wala pala lahat. Ba't nila kiniklaim? Ngayon, ako nang next na titindig sa harap. Sabi ko nung ako yung magsalita na, sana next time, kung aral ng Sabadista yung tatanong, Sabadista kayo magtanong. Sila makakasagot yan. Aral nila yan eh. Huwag kayong magtanong sa aral ng Sabadista sa Katoliko. Huwag kayong magtanong ng aral ng Sabadista doon sa INC. Dahil tiyak ng isasagot yan, hindi angkop sa kanilang opisyal na katuruan. Kung sino man yung INC kanina nagtanong sa SDA, ba't ka sa SDA mo tatanong, sasagot niya, pabor sa'yo. Ako ang tanungin mo. Tapos sabi niya, nakaganon siya, Gi. Lista-lista siya ng ano niya. Gi. Pagtanong niya, aba, niliig agad ako. Sabi niya,
Sabi ni Wendell Talibong, mababasa sa Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Doon naman sa debate ni, sino yun? Yung nasa Amerika, na nakadebate ni Jose Ventilacion. Sabi niya, walang mababasang Iglesia Katolika sa Biblia. Ang tanong, alin sa dalawa ang nagsinungaling? Sabi ko naman, pareho nasasabi ng totoo yon. Sabi na niya, anong pareho magkasalungat yung sinasabi nila? Ito ang sagot. Yung Biblia ni Wendell kasi may nakalagay. Sasabihin niyang meron, objection moderator, pwede bang masilip? O, di ba? Eh, di may papakita. Eh, sabi niya, meron. Yung isa naman si Carl Keating, sabi niya wala, kasi wala siya nung Bibliang ginagamit, di ba, Brother Wendell? Sinabi niyang wala. Eh, kung sabihin niya, meron din. Eh, tapos hanapan siya ni Ventilacion, wala siya may pakita. Nililito siya na mukha siyang sinungaling doon. Para hindi siya magmukhang sinungaling, direktamente sinabi niya, wala. Si Brother Wendell, meron siya. Sabi niya, meron. Magkakontra ba? Ang sagot, hindi. Kasi si Brother Wendell may kopya, si Carl Keating wala. Oh, may nagsinungaling ba? Wala. Puro sasabi ng totoo. O ngayon, ano follow-up question mo? Sabi naman niya, yung nakalagay sa Roma 16:16, ano yon? Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo. Sabi ko naman, yung iglesyang nabasa mo sa Romans 16:16, ayon sa pasugo nyo, referring sa Katoliko yan eh. Sabi ninyong pasugo, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Sabi naman niya, objection, objection, objection. Ba't ka nag-objection dyan? Hindi ko tatanong yung pasugo. Tatanong ko, yung Biblia lang. Sabi ko naman, sinagot ko ang Biblia. Gamit ang pasugo nyo. Saka ko na lang i-reject yung pasugo nyo kapag inamin mo, mali ang pasugo nyo. Siya lang yung nakalaban kong INC. Siya lang. Julio Rata yata apelido nun doon sa Dipolo ko na-enkwentro. Yun siya lang ang na-enkwentro kong INC. Pagkatapos niya, wala na. Ito na ngayon, sumunod. Yung isa, yung De Diyos. Yung De Diyos, yung nandun pa kami sa Loon, tumawag yung De Diyos. Ako yung nakipagsagutan doon. Apelido niya, De Diyos. Na ngayon, sumunod. Ngayon naman, nagsusunod yung mga INC ngayon na pumapasok dito. Eh wala akong public debate with INC kasi walang naghamon. Ikaw, Renato, baka gusto mong maghamon sa akin ng public debate, sabihan mo lang ako na hahamunin mo ako sa isang public debate. Okay? Renato Casoyla Polo. Gusto mo ko makadebate in public, ay di magdebate. Patunayan ko sa iyo na si Kristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. So, yun lang. O, di ba? O. Okay? So, bagay sa iyo, brother. Meron ba lang brother Tom? Wait lang muna ha. Sabi dito kasi ni Simple Life, beautiful evening all. Salamat bro JD. Nakita ko na buhay, himala ni Hesus Kristo, nakakaiyak, na nakakalungkot. Dami mapunta rin sa apoy na di sumunod sa kanya. Grabe, ginawa ni Nicodemus, binayaran siya ng ginto. Ate Simple Life, hindi binayaran ng ginto si Kristo. Tinatawag siya ni Kristo, sumama ka sa amin. Dahil siguro may reason si Nicodemo, ayaw niyang sumama. Ang ginawa lang niya, nag-iwan siya ng financial support. Nagbigay siya ng ginto pang suporta sa kanilang ministry. Hindi yun bayad. Tulong yun ni Nicodemo. Kumbaga parang ganito ba? Hindi ako makakasama sa iyo, Panginoon, pero may papadala na lang akong tulong sa iyo. Parang ganun ba? Kaya siya maiyak-iyak doon sa likod ng pader, si Nicodemo. Kasi hinihintay siya ni Kristo. Alam ni Kristo nandoon siya eh. Alam ni Kristo, hinihintay siya ni Kristo lumitaw, magpakita, pero hindi. Nagpadala lang siya ng ginto. Nilagay niya sa baba yung ginto bilang tulong sa ministry yun. Yun ang nangyari, Ate Simple Life. Catholic Faith Seeker, good evening kapatid. Kala ko siya yung nag-play ng video kaganina, yung dinownload ko pala dito, natapos na. Kaya nag-ingay. Catholic Faith, bro. Hello bro, magandang gabi sa inyong lahat. Ay, mas maganda ka pa sa gabi, bro. Kumusta? Okay lang naman ata na hindi ako naka-open cam kasi sabi ni Midan, mapalad.
Ay, mapalad yung hindi nakakakita. INC ka? Ay, hindi po, hindi po. Napanood ko lang po Ah, yung laban. okay. Kala ko INC ka eh. Okay. Sige bro, ano yung Ano daw, tanong mo? mapalad lang hindi nakikita? Out of context yata yung pagkagamit ng talata. Yeah, medyo natatawa ko. Di ba? Para siyang Diyos ang inanuan doon ang Diyos. Mapalad ang hindi nakakita sa Diyos pero naniniwala. Ay, nako. Dinidiyos niya sarili niya. Sige, ano yung tanong mo bro? Ang tanong ko bro is patungkol sa 1 Juan 5:20. Ay, Diba? INC to. INC ba ito bro dyan daw? INC ka bro? Totoo lang? Hindi ako ANC. Hindi Sa po, uno, yung totoo lang talaga, yung totoo. promise. Promise. I-record natin to kasi mamaya may magbigay sa atin ng video na utusan pala to ng The Revealers ay panibagong hindi. ebidensya nagsinungaling, di ba? Sige, patanungin, baka katoliko nga siya. Sige bro. May nakaharap kasi akong isang iglesia ni Cristo. Mm, Actually, ang gamit ko para patunayan na Diyos si Cristo ay 1 Juan 5:20. mm, Pero tapos dinagdagan ko ng mga mabibigat na referensya na yung ito kasi para sa kanila yung salitang ito, yung ito ang tunay na at ito ang tunay na Diyos at ang okay, so nakabalik si Catholic Faith Seeker. Bro, Catholic Faith Seeker, ba't nawala ka kanina? Wala na naman si Catholic Faith Seeker. Baka na nga ano lang to. Okay. hello. Oh, hello bro. Pasensya na bro, kanina naubusan ng time sa piso wifi. Okay. Sige, ano sa piso wifi ka lang? Wawa Ah. naman. Okay, basi ano yung tanong mo bro? So, sa ano po, sa 1 Juan 5:20. Mm. Diba, isa yun sa mga verse na ginagamit ko pagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Oh. And then, maliban sa sa sitas ng Biblia, gumagamit din ako ng mga commentaries sa mga Bible scholar. At isa sa pinaka madalas kong ginagamit doon ay sa isang aklat na may pamagat na Greek Grammar Beyond the Basic, page 332. Ang sabi kasi doon, although there is some debate, the syntactical evidence is strong that hutos, or yung sa English, this hutos kasi yung Greek, so refers to Jesus, especially since the nearest antecedent is his son Jesus Christ. So ang ginawa ng Iglesia ni Cristo ay kinumpara niya yung ano ba yun? Wait lang po kinumpara niya yung 1 Juan 5:20 sa 2 Juan 1:7. Kasi kung titingnan natin yung struktura ng salita, ang sabi doon sa 2 Juan 1:7, maraming mandaraya na lumilitaw sa sanlibutan. Yaong mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang antikristo. Then ang logic ng Iglesia ni Cristo ay parang kinonekta niya sa 1 Juan 5:20 na, di ba, sa dulo sinabi, ito ang tunay na Diyos. Kumbaga, yung ito sa 2 Juan 1:7 ay parang ginawa niya, yung tinutukoy na ito ay, kumbaga, reverse psychology ba yung ginawa. So, kung kayo po sa kalagayan ko, paano nyo po i-handle? Okay. Yung salitang ito, tingnan natin ang konteksto kasi dito sa 1 John 1:7, referado to sa Antikristo. Referado siya sa Antikristo, yung ito dito, yung ito ang mandaraya at ang Antikristo. So, referado siya sa Antikristo. Sa 1 John 5:20, ano ang ano niya dito? Ano ang kaniyang inahalin tulad dito? Yung ito dito ay ano daw? Tumutukoy sa Diyos Ama at hindi kang Kristo.
Kaya nga Ah. gumamit ako ng Bible scholar na magpapatunay na itong phrase na nandito sa 1 Juan 5:20 na yung hutos or yung salitang ito or this ay tumutukoy kay Kristo. Okay. So, well, kasi pag sinabi kasing ito, this, ano yan eh, sa grammar, ano siya yung demonstrative. Ibig sabihin, yan talaga ang tinutukoy. Yung tinutukoy ng writer, yung halimbawa, ito ang tunay na Diyos. Yung sa 1 John 5:7, ito ang tunay na Antikristo. Or ito ang Antikristo. Yung Antikristo, yun yung tinutumbok sa ito. So, yun ang point dyan. Pag ito, demonstrative pronoun yan, na dito, sa 1 John 5:20, demonstrative pronoun din, na ito ang tunay na Diyos. Ang question dito, ilang persona ang pinakilala ni Kristo na tunay na Diyos? Kasi ang tunay na Diyos is iisa. Pero sa 1 John 5:20, ilang persona ang pinikilala ni Kristo na tunay na Diyos? O ito. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Makilala daw natin siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo sa makatuwid ay sa Kaniyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So, Brother John Ray, yes, Brother Jando. sa pagbasa mo sa unang Juan 5:20, sino ang tinutukoy na buhay na walang hanggan dyan? Ang buhay na walang hanggan diyan ang Diyos. Ang Diyos talaga na si Kristo at ang Kaniyang Ama. Kasi ang context kasi pumarito si Panginoong Hesukristo. Ang first phrase kaya siya pumarito para ipakilala ang tunay na Diyos, para maunawaan natin at makilala ang tunay na Diyos. Alaga naman din niya ipakilala ang Kanyang Ama. Ang Kanyang Ama pinakilala niya diyan at ang Kanyang sarili kasi nga ito yung Diyos. Hindi si Kristo lang, hindi yung Ama lang. Ang Diyos mismo. Kaya nga dalawang persona ang pinakilala niya dyan. Actually, ang ito dyan, yung tunay na Diyos. Ang subject of the matter, ang tunay na Diyos. Na ang Ama at si Kristo. Yan ang subject of the matter dyan, ang tunay na Diyos. Yung ito dyan, yung tunay na Diyos. Not just Christ, but the Father and the Son. Kaya nga sa yung sinasabi ng 1 Brother John John, Ray, pakibasa yan sa Magandang Balita Biblia, yung unang Juan 5:20. magandang balita Biblia nga. Magandang ADB balita binasa mo Biblia eh. ba yun? ADB binasa mo eh. ADB. ADB ba yun? Sige, sa magandang balita Biblia. Kasi ang argumento kasi ng mga INC, sabi mo, yung ito. So yung ito, demonstrative pronoun dyan. So sino yung tinutumbok ng ito? Ang tunay na Diyos. At titingnan sa ano bro, unang Juan 5:20, Magandang Balita Biblia, kung ano nakalagay doon. 1 John 5:20, magandang balita Biblia. Ito ang ating mababasa. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Ito kasi yung subject of the matter. The reason why pumunta si Panginoong Hesus para ipakilala at maunawaan natin kung sino ang tunay na Diyos. At tayo na sa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi natin dyan, Brother Jando, na ang pinakilala niya dyan, ang Diyos talaga na tunay. Naripirado sa Ama at sa Panginoong Hesukristo kasi napakalinaw dyan eh. Siya dyan, yung anak. Okay, atin basahin sa ano bro, sa unang Juan 1:1 hanggang 2. Unang Juan 1:1 hanggang 2. Kasi babasahin ko din sa 22 to para maunawaan natin sino yung Antikristo. Yun bang kumikilala sa Ama lang or yung hindi kumikilala sa Ama at Anak? Mamaya basahin natin yan. Unang Juan 1:2 ba rin dyan do? Unang Juan 1:1 hanggang 2. Ayan, sige. At ito babasahin ni Brother Jando. Ididirekta ko ito hanggang 5. Tapos babasahin natin ang John 8. Yan, makilala natin na si Kristo talaga Diyos, hindi ang Ama lang. Basahin natin. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya na ang salitang nagbibigay buhay. Itong attribute na to tumutukoy sa Diyos yan.
Sa Diyos yan. Siya ang salitang nagbibigay buhay kasi walang ibang nagbibigay ng buhay. Ang Diyos lang. Siya dyan, si Kristo yan, aming narinig at nakita na pagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, yung source of life. Nakita namin siya at pinatutuhanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. So yung kasama ng Ama, yan yung buhay na walang hanggan. Sino yan? Sino yung buhay na walang hanggan na yan? Nakasama ng Ama. Sa 3, ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Tapos pag idilita sa 5 to, isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ito ang aming narinig sa kanyang anak. Ano yung narinig nila sa kanyang anak? At ipapahayag na naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag. Yan ang sinabi ng anak. Anong sinabi ng anak? Ang Diyos ay liwanag. Sabi ni St. John, ang buhay na walang hanggan na aming nakita at narinig na kasama ng Ama ay aming narinig. Ano ang sinabi ng source of life na kanilang narinig? Ang Diyos ay liwanag. Sino ba yung Diyos ay liwanag? Basahin natin sa John. John 8:12. John 8:12. Hindi ba Diyos si Kristo? O dito. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ano ang sabi ni St. John? Amin siyang narinig. Ang Diyos ay liwanag. Ako ang ilaw. Ang Diyos ay liwanag. So therefore, si Jesus ay liwanag. Si Jesus ay Diyos. O ano ang sinabi sa 1 John? Nung ginamit nila na 1:7, idinikta sa 22 yun. O 1 John 2:22. Direktado sa 2:22. Anong sinabi dito? Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang hindi kumikilala sa Anak at hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. O ibig sabihin, kung kinikilala mo ang Ama na Diyos, kilalanin mo rin ang Anak na Diyos. Yan ang ibig sabihin dyan. Napakalinaw dyan na ang anak, kapatid, Diyos talaga yung anak, hindi ang ama lang. Kapatid na, sino yon? Catholic faith seeker? Yun ang sagot namin ni Brother Jando. Diyan na sana siya. So, Ayan, Brother Kelvin, salamat din. So, meron Nakuha mo, bro? Kasi ang argument niya kasi, bro, ang argument niya yung ito. So, yun ang tumbukin mo. Kasi hindi ka pwedeng magbigay ng argumento na hindi niya argumento. Ang argument niya kasi yung ito. Tapos inahalin tulad niya sa 1 John 5:7 na yung Antikristo dinefine na ito. So yung ito na binabalanggi sa 1 John 5:20, sino yung ito? Ang tunay na Diyos. Sino yung tunay na Diyos? Ang Panginoong Jesucristo at ang Anak. Ang hindi pa binanggit ng Holy Spirit, pero sa ibang talata pinaliwanag din yan, ang Espiritu Santo ay Diyos din, kapatid. Kaya Trinity talaga ang Diyos, hindi isang persona lang ang Diyos. Okay, Nakuha meron mo, pa bro? po akong dalawang katanungan kung okay lang po. Sige. Yung isa, meron po ba tayong mga kasulatan or mga reference mula sa ating mga church father na yung yung Eucharist is nandun din yung, hindi lang si Kristo kundi yung Trinity, nandun din po. Meron Yes, po ba? ang dami. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, kapatid, sa Fundamentals of Catholic Dogma, hindi ko na ma-cite sa iyo. Ang dami dyan, nagpahayag basta ang dami, lahat ng church fathers natin. May isang church fathers pa na nagsabi, si Saint Cyril ba yun? Or nakalimutan ko na yung santo na God, nakalimutan ko yung yung explanation niya. Basta ang dami, lahat ng mga church fathers naniniwala talaga sa Eucharist as the real presence of Christ. Basahin ko na lang siguro dito, no, yung real presence, Kaso matatagalan kasi tayo, hanapin ko pa Lalo na ito maliliit ang maliliit ang litra kasi nito.
The real presence. Andito yung the real presence. Wait lang ha. Hanapin ko na lang dito. Para church fathers ang inaano mo, no? Ang hinahanap mo. Nasaan ba dito yung the real presence of Christ? Anong aklat uli yan, Brother John Rick? Fundamentals of Catholic Dogma, bumili ka dito. Andito lahat ng teaching natin about sa history of church, yung mga pinahayag ng konsilyo, pinahayag ng mga santo, nandito. Bumili ka nito. Fundamentals of Catholic Dogma. Kaso ano kasi yung mga tanong on the spot ba, kaya hindi natin man na-prepare. Hanapin pa natin. Basta andito bro. John Ray. Yes, Brother Wendell. Andyan si Brother Wendell. Daming pahayag sa mga church fathers natin kaugnay sa nasa Fundamentals of Catholic Dogma yan. Na nasa hawak mo sa kamay. Si San Ignacio sa Antioquia may sulat siya sa letter to the Romans chapter 7 verse 3 noong taong 110, no? Page 375 pala. Nasa aklat yan na the Acts of the Early Fathers, no? Merong 3 edisyon ako sa aklat yan. Sabi niya na ang Eucharist talaga ay Ito Brother Wendell. Yes. Basahin natin. Sige. Brother Wendell. Sige, go ahead. The pre-Nicene Fathers, ibig sabihin before Nicene Creed to, kasi ang Nicene Fathers 300, so before to, pre-Nicene Fathers. So around mga 100 century pa to. Sabi dito, ang liliit ng litra, tapos ang sakit sa mata. The oldest clear tradition, proof of the real presence derives from Saint Ignatius of Antioch around 107, about 107. He narrates of the doctrine. They keep away from the Eucharist and from the prayer because they do not confess that the Eucharist is the flesh of our Redeemer, Jesus Christ, who suffered for our sin and whom the Father in His goodness raised from the dead. Smyrna, sulat niya sa Smyrna to, chapter 7 verse 1. And then Philad, be ye resolved to celebrate an Eucharist only, for there is only one flesh of our Lord Jesus Christ and only one chalice for unification with His blood. Saint Justin Martyr, about 165, gives in his first Apologia a description of the primitive Christian Eucharistic celebration. And then says of the Eucharistic banquet, we receive, ito yung pahayag ni St. Justin Martin, we receive this not as ordinary bread and ordinary drink, but as our Redeemer Jesus Christ was incarnated by the Word of God and assumed flesh and blood for the sake of our salvations, so as we have been taught, the food over which thanksgiving has been made, of which has been Eucharistized by the prayer of the word which came from Him, by which food, our blood and flesh, are nourished by transmutation in both flesh and blood of that same incarnate Jesus. St. Justin draws a parallel here between the incarnation and the Eucharist. The effect of both the incarnation and the consecration is the flesh and blood of Jesus Christ, is establishing this thesis. St. Justin quotes the words of institution which the apostles have handed down, ipinasa ng mga apostol. Those writings which are worthy of consideration and which are called Gospels. Tapos meron pang sinabi si Saint Irenaeus of Lyons, the Alexandrians,
Saint Clement, an Origin, or si Origin, tapos sino pa? Tertullian, and then kay Saint Cyprian. So andito bro, bumili ka na lang ng Fundamentals of Catholic Dogma, basahin mo sa page 300, umpisahan mo sa 350, 375, 76, and then 77 to 78. Yan. Yan ang mababasa mo about sa pahayag ng mga church fathers about sa real presence of Christ. Pangalan nito? Catholic Faith Seeker? I-clarify ko lang, Brother John Ria, kung pag-uusapan ay yung presence ni Kristo na nandun sa Eucharist, naniniwala pa ako. Pero ano ko po kasi kung nandun ba din yung Trinity sa Eucharist? Hindi lang si Kristo, kundi ang Ama, pati ang Espiritu Santo. Kasi may nakita akong isang website ng isang pari or kan Father Chris Alar. Sabi niya, hindi lang si Kristo ang nandun sa Eucharist, kundi yung Trinity. Yes, kasi when it regards to the teaching of the Trinity, there is so-called teaching about Trinitarian perichoresis. Trinitarian perichoresis teach that the act of one is the act of all. Remember that the God of Catholic is not one singular person, but three persons. So the act of one is the act of all. Bibigyan kita ng analogy para makuha mo. Magulang, anak niya na nag-aaral at ang guro. Yung magulang, tinutulungan niya ang kanyang anak na makapag-aral para makapagtapos. Habang ang guro naman, tinutulungan niya yung anak ng magulang o kanyang estudyante para makapagtapos. So, tatlong persona kapatid ang gumaganap ng isang bagay para makapagtapos ang bata. Question sa iyo kapatid, sino ang nakapagtapos ng pag-aaral? Bro, Katolik. Sensya na bro, medyo may signal. Medyo choppy. Okay, ulitin ko. Bakit nasabi ng simbahan na yung nasa Eucharistia is kasali doon ang banal na Espiritu at ang Ama? Kasi yan ang isa sa misteryo ng Diyos na hindi kayang arukin ng tao. No? The act of one is the act of all. Meaning, the act of one person is the act of all persons. Although si Kristo lang ang namatay sa cross, si Kristo lang ang muling nabuhay, si Kristo lang ang umakyat sa langit, si Kristo lang yung tinapay at ang dugo, kasali doon ang kanyang Ama at ang kanyang ang banal na Espiritu sa kanilang pagka-Diyos. Okay? Kaya nga, ang inano ko sa iyo, ang binigay na analogy, sana mapakinggan mo. Katulad ng isang magulang na nagpapaaral sa kanyang anak, na tinuturuan ng teacher para makapag-graduate yung anak. So, tatlong persona ang nagtutulungan para makagraduate yung bata. Nung araw na gumraduate ang bata, sino ang gumraduate kapatid? Yung bata. Yung bata. Sino ang kanyang katulong? Nanay at ang guro. Tatlo silang katulong, pero isa lang ang gumraduate. Ganon din ang Diyos. Na sa kanilang persona bro, tatlo silang nagtutulungan, pero isa lang ang gumaganap. Yun ang anak. Nakuha mo? Okay bro, na-gets ko po. O, so yun ang ano, paliwanag ng simbahan. although hindi siya perfect, pero nagigets ko pa rin kasi mahirap talagang unawain yung Trinity. Yes, because in Isaiah 45:15, ano ang sinabi ng Isaiah 45:15? Misteryo ang Diyos. Walang makaarok sa Kanya kasi ang Diyos ay misteryo. Amen. Okay na ba yun? Okay na yan. Brother Janra, hindi ako INC. Hindi kasi, yung boses mo kasi bro, parang si Midan. Kaya napagkamalan ka tuloy na INC. Brother Ray? Yes, Brother Wendell? Tama naman ang sinabi ni Father Chris dahil sa Eucharist,
bahagi yan, sinasabi yan, through Him, in Him, with And Him, with Him. in the unity of the Holy Holy Spirit, Spirit, all one praise God. and glory are yours, Almighty Father. Yun ang binabanggit sa pare. Through Him, in Him, with Him, in the unity of the Holy Spirit. All praise and glory are yours, Almighty Father, forever and ever. Tandaan natin, yung part ng mas na yan, ng sasambitin yan ng pare, yon ang part sa crucifixion ng ating Panginoon Kristo na siya sumigaw, Father, Father, in your hands I I commit commend my the spirit. Spirit. Correct. At sa mga hindi mas may malalim pa na diyan na yung sa pagkapako ni Panginoong Kristo nga kasama yung ama doon pero saan ba nakasama yung ama doon sa sakit? Kasi alangan naman yung ama, natuwa siya doon sa kasakitan ng kanyang anak. Of course, nasaktan din yung ama. Iyan po ang ating tampok na video sa araw na ito kung saan isang pumasok sa punto por punto. So hindi namin alam kung yung ba inutusan ng The Revealers o hindi. Pero sumagot naman si Brother Junre sa kanyang katanungan. Abangan nyo mamayang alas 10, meron tayong panibagong topic. At ang topic natin is paano natalo si Peter Pan doon sa kanilang debate ni Jared Almasora. Part 1 muna yan kasi may part 2 pa yan. Maraming salamat po and bye-bye.